Ngayon, meron ako rito kaibigan. Siya nga pala si Bebang. Si Bebang ay isang bata na marami rin karanasan katulad ninyo. Alam niyo ba na si Bebang, yung tatay niya, may mga pangako ibinigay sa kanya. Alam niyo, kahit hindi na nakatira sa bahay nila Bebang, ang kanyang tatay, patuloy niya pa rin pinangahawakan yung mga pangako na iniwanan ng kanyang tatay. Ang sabi ng kanyang tatay, alam mo anak, mamamasyal tayo isang araw at maglalaro tayo sa ating mamamasyal. Pero kahit na hindi na pumupunta ang tatay ni Bebang sa bahay nila, nasa isip niya pa rin at nasa puso niya yung mga pangako ng tatay niya. Pero hindi yun natupad. Bakit? Dahil binigo siya ng kanyang tatay. Kaya yung mga pangako iyon ay hindi na natupad. Meron din siyang nanay. Alam niyo ba ang nanay niya? Alasinggera. Minsan, ang nanay niya, habang lasing, sinabi ng kanyang nanay sa kanya, alam mo Bebang, dapat hindi ka na pinanganak. Wala kang kwenta. Nagtanim din si Bebang ng sama na loob sa kanyang isip at sa kanyang puso. Dahil, ang akala niya, tinanggihan na siya ng nanay niya dahil sa mga salitang binitawan ng kanyang nanay. Alam niyo, hindi lang yun. Pati sa school nila Bebang, tinutokso siya, inaaway. Anong sabi ng mga klase niya? Ikaw, bobo ka. Wala kang kwenta. Hindi mo magagawa ang lahat ng bagay. Alam niyo, nagkaroon ng sama ng loob si Bebang. Halos lahat ng tao sa paligid niya ay hindi niya mapatawad. Pero alam niyo ba, sinasabi sa ating talatang sasauluhin, ang ating talatang sasauluhin ay magagaling sa Biblia. Hindi ito gawa-gawa ni Kuya at hindi ito gawa-gawa ko. Okay? Ako muna ang babasa bago kayo. Magpasensyahan kayo at magpatawaran. Kung may hinanakit kayo sa isa't isa, dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. Kolosas 3:13. Katulad na sinasabi sa ating memory verse. Nasabi dito, magpatawad tayo. Kalimutan natin yung mga kasalanang kapwa natin at higit sa lahat, magpasensya tayo. Tandaan nyo, magpatawad tayo at magpasensya dahil hindi na ito sinasabi ng Diyos. Iniuutos niya pa ito na gawin natin. Paano tayo magpapatawad? Alam niyo ba, katulad na sinasabi sa memory verse, magpasensya tayo, kalimutan natin ang lahat ng nagkakasala sa atin, ang nakakasakit sa ating damdamin. Paano ba natin ito gagawin? Alam niyo, naghihintay lang ang Diyos. Ang una niyong gagawin, lahat ng mga pangako hindi natupad, isang bagay lamang. Ibigay ninyo sa Diyos ang mga pangako hindi natupad na inaakala natin na masakit sa ating kalooban at sa ating isip. Ibigay niyo sa Diyos. Dahil nais ng Diyos na ibigay natin lahat sa Kanya yung mga kabigatan ng ating puso. Ano ba? Tinanggihan ka ng nanay mo? Sinabihan ka na walang kwenta? Anong nais ng Diyos? Magpatawad tayo. Kalimutan natin lahat yun. Dahil ang nais ng Diyos ay ibigay din natin sa Kanya ang ating sama na loob na tinanggihan. Alam niyo ba na kapag tayo ay nagpapatawad, pinapalaya natin ang ating sarili dahil ibinibigay natin sa Diyos ang ating kabigatan, ang ating mga damdamin. At higit sa lahat, sa eskwelahan ninyo, sinasabihan kang bobo, huwag kang maniniwala doon. Dahil ang nais ng Diyos, kahit na inaaway ka, ibigay mo sa Kanya yan. Matutunan mong magpatawad sa iyong kapwa. Dahil kapag nagpapatawad tayo, isinusuko natin ang ating sarili sa Diyos at higit sa lahat, pinapalaya natin ang ating mga sarili. Lahat yan, ibigay natin sa Diyos. Dahil nais ng Diyos na tayo ay makalaya sa ating mga kabigatan. Tandaan nyo, nais ng Diyos na tayo ay magpatawad sa ating kapwa. Marami akong alam ng mga magagandang kwento tungkol sa buhay ng mga tao. Pero mapapanood nyo ngayon ay totoong nangyari. At ito ay galing sa Biblia. Ito ay tungkol sa buhay ni David. Si David ay nagtrabaho kay Haring Saul. At napangasawa niya pa ang anak na babae ni Haring Saul. At alam niyo ba, naging best friend o matalik ng kaibigan si Jonathan na anak ni Haring Saul. Pero, dahil naging mas sikat si David kay Haring Saul, higit si Haring Saul. At gusto niyang patayin si David. Gumagawa siya ng paraan, isinama niya ang kanyang mga sundalo, hinanap niya si David araw at gabi. Galit na galit si Haring Saul. Lumipas ang mga panahon,
Lumipas ang araw, hindi niya makita si David. Kaya ang ginawa niya, napagod siya at nagkampo siya sa isang lugar. At doon sa lugar na yon, itinusok niya kanyang sibat. Sa pagod niya, nagpahinga sila. Ng gabing yun, natulog si Haring Saul kasama ang kanyang mga gwardya. Panoorin pa natin ang mga mangyayari. Sino sa inyo ang gusto sumama sa akin? Ako po, kasama ko sa inyo. Pinasok ni David ang kampo ni Haring Saul. Tandaan niyo mga bata, gustong patayin ni Haring Saul si David. Nasaktan si David maraming beses na. At may pagkakataon siyang gumanti, paghigantihan. Ngayon, panoorin pa natin kung ano mangyayari. David, ibinigay na po sa inyo ng Diyos, sa inyong mga kamay, ang inyong kaaway. Hayaan niyo po akong saksakin siya na sibat na yan. Sigurado po ako, isang saksakan lang, hindi na po makakabangon yan. Nakita niyo mga bata, tulog si Haring Saul. At ito si David, may pagkakataon siyang patayin si Saul. Tulog. Pwede siyang maghiganti. Alam niyo ba, mahirap pagpatawad. Pero ito ang iniutos ng Diyos na patawarin natin ating kapwa. Ito sinabi niya sa kanyang salita na kayo ay pinatawad na niya. Kaya dapat niyong patawarin ng inyong kapwa. Marami sa inyo nakaranas na nasaktan ng ibang kapwa o nasaktan ng mga ibang bata sa school. Maaaring sinasaktan kayo pisikal, nabubugbog, o maaari naman pinagsasabihan kayo ng mga masamang bagay. Sinasabi sa inyo, bobo naman kayo, walang kwenta kayo, o sinasabing pangit kayo. Mga bagay na nakasasakit sa inyo at may dahilan kayo para maghiganti. Mahirap magpatawad. Pero nais ng Diyos na magpatawad tayo. Ngayon, panoorin pa natin, ano kayang gagawin pagpapasya ni David? Huwag mo siyang patayin. Walang sino ang may karapatang saktan ang haring binili ng Diyos. Ngunit, kukunin natin ang kanyang sibat at ang galon ng tubig at tayo ay aalis na. Nakita nyo? Nagpasyang magpatawad si David. Hindi niya pinaghigantihan o pinatay si Saul. Mahirap gawin yun. Pero binigay ni David ang sama ng loob niya sa Diyos. Tayo din mga bata, kaya natin gawin yun. Katulad ni David na nagpasyang magpatawad, kaya natin gawin yun. Ibigay natin sa Diyos ang ating sama ng loob. Hayaan natin ang Diyos ang gumamot sa ating damdamin. Magpasya ka ngayon, nasa iyong pagpapasya. Pero ito ang nais ng Diyos, mga bata. Tandaan nyo, na nais ng Diyos na patawarin ninyo ang inyong kapwa. Kalimitan, nakakagawa tayo ng mga bagay na nakakasakit sa damdamin ng ating kapwa. O kaya naman minsan, tayo rin din nasasaktan. O kaya naman, meron tayong tao na akala natin, pinatawadan natin, pero hindi pa pala. At lagi natin naaalala ang lahat ng masamang bagay na ginagawa niya. Halimbawa nito, ikaw ay tinawag ng iyong guro para sumagot, pero hindi ka nakasagot. Ikaw ay napahiya at pinagtawanan ka ng iyong kaibigan. Pinahiya ka dahil hindi ka nakasagot sa harapan ng iyong teacher. Pinagtawanan ka dahil dito ikaw ay nainis. Ikaw ay naglagay ng galit sa iyong puso. At hindi lang yun, isang araw, habang ikaw ay naglalakad, nakita mo siya, binabi mo, pero hindi ka pinansin. At siya ay pumunta sa ibang kaibigan. Pinagpalit ka niya, at hindi ka na niya sinamahan. Ayaw na niyang sumama sa iyo. Ayaw ka na niyang makalaro. At ayaw na niyang makapagkwentuhan sa iyo. Ikaw ay
ito sa ating Diyos. At kapag nararamdaman mo na ikaw ay pinagpapalit, tandaan mo, magpatawad ka at ibigay mo ang sama ng loob mo sa ating Diyos. Lagi mong tatandaan, sinabi sa Hebrew 8 verse 12, sapagkat pinatawad ko na ang sino man sa inyo at kinalimutan ko na ang lahat ng kanyang masamang ginawa. Ganon din tayo. Kalimutan rin natin ang lahat ng mga ginawa sa atin ng ating mga kaibigan. Ibigay natin ito sa Panginoon. Tandaan mo, magpatawad ka at ibigay mo ang sama ng loob mo sa ating Diyos. Ang kwento natin ngayon ay tungkol kay Helen at sa kanyang pangako. Isang araw, ang nanay nila Helen at Heidi ay inatake ng mga leon. At ito ay malubhang-malubha. Hindi na nila ito madala pa sa ospital. Iyak nang iyak si Helen. Inay! 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 Huwag mo akong iwan! Huwag mo akong iwan! Anak, pangako mo sa akin. Hindi mo pababayaan ang kapatid. Hindi ko siya pababayaan. At yun ang mga huling salita ng nanay ni Helen. Nangako si Helen na hindi niya pababayaan ang kanyang bunsong kapatid. Dumating ang kanyang kapatid, Inay! 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 Ano nangyayari kung hindi dahil sa akin hindi ka mamamatay, Inay? Ako may kasalanan nito! Pero sinabi ni Helen sa kanyang kapatid, wala kang kasalanan, wala kang kasalanan, wala kang kasalanan. Aalagaan kita, pangako yan! Inulit na naman niya ang kanyang pangako. Ang pangakong kanyang binitawan na aalagaan niya ang kanyang kapatid. Kaya, yung pag-aalaga niya sa kanyang kapatid, pinaghahanda niya ito ng pagkain, binibigyan niya yung lahat. Kapag may kailangan ng kanyang kapatid, sinusuportahan niya ito. Lagi sila naglalaro. Mahal na mahal ni Helen ang kanyang kapatid. Kaya lang, isang araw, may ginawa ang kanyang kapatid na si Heidi. Ano na naman to? Heidi? Bakit mo sinira ang aking kwintas? Hindi mo ba alam ito ay binigay ng nanay natin? Bakit mahalaga ito sa akin? Ano ka ba? Binasag mo ng lahat ng dito. Lahat ng mga bagay dito, binasag mo na. Wala ka talagang magawang matino, ano? Galit na galit si Helen kay Heidi. Alam niyo mga bata, sa sobrang galit niya, naaalala niya yung ginagawa ni Heidi paulit-ulit. Hindi niya pala totoong napalimutan ng mga pangyayari nung namatay ang kanilang nanay. Mga bata, siguro kayo din. May mga taong gumawa sa inyo ng masama. Maaaring kayo ay minulestya, maaaring kayo ay pinagsalitaan ng masasakit na salita, at lahat yun ay nakatanim dito sa inyong puso. Ang sabi sa Biblia, ikaw ay magpatawad. Mahirap ito, oo, pero ikaw ay manalangin. Hingin mo sa Diyos ang kanyang tulong. At tutulungan ka ng Diyos. Magpatawad ka, magdesisyon ka magpatawad at ibigay mo ang iyong sama ng loob sa Diyos. Pero teka, mukhang hindi ganito ang nangyayari kay Helen. Naalala ni Helen lahat ng mga ginawa ni Heidi. Kita mo na? Lahat talaga ginawa mo ta. Lahat! Lahat! Kung hindi dahil sa'yo, hindi mamamatay si inay. Pero maya-maya, habang pinupulot ni Helen ang mga napigtal na kwintas, biglang dumating ang isang poging hyena at yun ay si Jose. Napansin ni Helen na dumating si Jose at ito ay tumigil sa pagpupulot at tinignan ang binata. Pero lingid sa kanyang kaalaman, nakita ito ng kanyang bunsong kapatid na si Heidi. Oy! Oy! Ikaw ate ah! Siguro may gusto ka dyan kay Jose. Jose! Jose! May gusto sa iyo yung ate ko! Gusto ka niyang pakasalan! Galit na ngayon itong si Helen sa kanyang kapatid. Pati ba naman yun? Sa sobrang galit niya, sinigawan niya yung kanyang kapatid. Ano ka ba? Ano ka ba? Hindi ka patitigil? Ha? Sinira mo na nga ang lahat ng bagay dito. Pagkatapos aasarin mo pa ako? Anong klase ka? Ha? Alam mo, kung hindi dahil sa'yo, hindi mamamatay si nanay. Kung hindi dahil sa'yo, ikaw ang may kasalanan. Sumama ang loob ni Heidi. Hindi niya alam na hindi pa pala siya ito napatawad. At dahil doon, tumakbo siya na mabilis, na mabilis, na mabilis. At laging nasa isip lang niya ang mga katagang, ikaw ang may kasalanan. Dahil sa'yo kaya namatay si nanay,
Wala kang kwenta, lahat yun ay nasa kanyang isipan. Galit na galit ang kanyang ate sa kanya. Pero sa pagtakbo niya, napansin niyang may mga leon sa paligid. At natakot siya. Sumigaw siya, "Ay! Leon! Leon! Ay!" Si Helen, nandun, nakatayo. Hindi niya alam kung anong nangyayari sa kanyang kapatid dahil punong-puno siya ng galit sa kanyang puso. Hindi niya tuluyang napatawad si Heidi. Nagtanim siya ng kanyang sama ng loob. Mga bata, sinasabi sa Colossians 3:13 na magpatawad ka, magpasensyahan kayo sa isa't isa at magpatawad sa isa't isa dahil ang Diyos ay nagpatawad sa atin. Kung ang Diyos nagpatawad sa atin, sino tayo para hindi magpatawad? Napakahirap magpatawad. Oo, napakahirap kalimutan ang mga nagawa sa iyo ng masasama ng ibang tao. Pero, lumapit ka sa Diyos. Ibigay mo ang iyong sama ng loob sa Kanya. Kailangan mo magpasyang magpatawad upang mapalaya ang iyong puso, upang magamot ka ng Diyos, upang hilumin niya ang sama ng loob na meron ka. Magpatawad ka. At yan ay inuutos ng Diyos. Magpatawad ka sa iyong kapwa. Maya-maya, biglang nakarinig ng malakas na sigaw. Si Helen. "Helen! Helen! Helen! Bilisan mo! Bilisan mo! Ang iyong kapatid! Ang iyong kapatid! Naku, napapalibutan na ng mga leon! Tulungan mo siya!" Nang marinig yun ni Helen, tumakbo siya na mabilis, at pinuntahan niya ang kanyang kapatid na si Heidi. Buti na lamang at hindi pa huli ang lahat. Nailigtas ni Jose at ni Helen si Heidi. Mga bata, kailangan ba bang mangyari na merong mapahamak? Mapahamak ang iyong sarili? Mapahamak ang ibang tao dahil sa hindi natin pagpapatawad. Nais ng Diyos na ikaw ay magpasya na magpatawad. Iniutos siya na ikaw ay magpatawad pero nasa sa iyo ang pagpapasya. Ngayon, sino ngayon dito ang magpapasya na patawarin ang kanyang kapwa? Taas yung aking kamay. Ang inyong ginawa ay isang dakila at mabuting pagpapasya. Ngayon, ilagay niyo yung kamay sa inyong puso at tayo ay manalangin. Sumunod kayo sa akin. Panginoong Jesus, marami pong sama ng loob na nasa aking puso. Maraming gumawa na masasakit sa akin. Nahihirapan po akong patawarin sila. Pero ngayon po humihingi ako sa iyo ng tulong. Ibinibigay ko po ang lahat ng sama ng loob ko sa inyo. Yung sama ng loob na aking naranasan, ibinibigay ko po ito sa inyo. At alam ko po, papalitan nyo ito ng kapayapaan. Salamat po sa pagpapatawad nyo sa aking mga kasalanan. Gagawin ko rin po na magpatawad sa aking kapwa. Panginoon, salamat po sa pagtulong mo sa akin. Salamat po. Maraming salamat po sa paggamot mo sa aking puso. Salamat po at ako ay pinalaya mo sa mga sama ng loob na ito. Ako po'y nagpapasya na patawarin ang aking kapwa. Sa pangalan ng Jesus, Amen. Ngayon, mga bata, gusto kong ulitin nyo ito. Sabihin ninyo, ako ay magpapatawad sa aking kapwa. At ibibigay ko ang lahat ng sama ng loob ko sa Diyos. Ako ay magpapatawad. At kapag ako ay nagpatawad, ibibigay ko ang sama ng loob ko sa ating Diyos.